Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay One Piece PH, shoutout kay Roel Sampaga. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Gayunpaman, nang lubos na nagbago ang galit ni Peiho, walang pakialam si Han Sanchen, at dahan daw ang umalis sa eksena kasama ang dalawang babae na malamig na tumatawa. Sa pagtingin sa mukha ni Peiho, halatang mali ito. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Peiho na sumimangot at mahinang nagtanong, "Tigre, ano ang problema?" Natigilan si Peiho. Pagkaraan ng ilang sandali, gulat siyang tumangala, "Ama." Hindi, wala. In a trance, wala pa rin akong nasabi. Kanina lang, anong sinabi sa'yo ni Mr. Aaron? Pare, wala lang talaga. Isa nga pala ang itatanong ng bata. Sabihin mo na, si Yinsu at ang bata ay nagmahalan, at naisip ng bata na sa loob ng 3 araw, pagkatapos ng kompetisyon sa bata, magkakaroon siya ng engagement banquet sa kanya. Peiha daw, magpapakasal ka ba sa loob ng 3 araw? Kumunat ang noo ni Peigo, pero ilang beses ka nang hinimok ng tatay ko tungkol sa iyo ni Yinsu, at paulit-ulit kang delay, bakit sa pagkakataong ito? At saka, 3 araw pa naman ang lumipas. Natatakot ako na medyo nakakahiya sa ganitong oras. Sa oras na ito, napakasarap ng pakiramdam ng bata. Nakangiting sabi ni Peiho, una, nag-private appointment na kami ni Yinsu, pero nagkataon ang araw. Pangalawa, andun din ang VIP, para mabless natin ang bata. Kahit na makikipagkompetensya ako sa mga natatanging panauhin sa loob ng 3 araw, makatitiyak ang aking ama na ang aking anak ay magpapakita ng awa at titigil kaagad. Nang makitang alam ni Peiho ang kanyang ikinababahala at sinabi ang mga salitang, "Stop at the end of the dot," hindi na nagsalita pa si Peigo at tumango, "Well, it's a double blessing." Agad akong nagutos ng isang tao na ipaalam sa pamilya yan na pumunta, at pagkaraan ng 3 araw, opisyal na idinaos ang seremonya ng iyong pakikipag-ugnayan. Salamat, Ama, sa mga salita ng kanyang ama, nadama ni Peiho ang higit na katiwasayan. By the way, Father, Yansu will diagnose Aaron tomorrow. I think since it's time to get engaged 3 days later, I'd better send other doctors to take Yansu down. Peiha daw. Sumimangot si Peigo, epektibo ang paggamot sa Yinsu, bakit tayo mag-withdraw? Dahil baka siya ang manugang ng Peiko, mas dapat niyang tratuhin ang VIP. Kapag bumuti na ang VIP, saka, "This is all my Pei's credit." Tutol si Peigo. Para kay Yu Peigo, ito ay isang kalamangan. Paano magiging mas mahusay ang kamay ng tagaloob kaysa kamay ng tagalabas? Hindi niya maintindihan ang hiling ni Peiho, kaya natural na hindi siya pumayag. Nag-aalala si Peiho. Bago umalis si Han Sanchen, malinaw niyang sinabi sa kanyang tainga na may medical appointment si Yansu para hanapin siya bukas. Noong panahong iyon, umaasa siya sa pagkakakilanlan ng isang VIP, kung may nilalaro man siya, patawarin mo siya. Hindi nang ahas si Yansu na ipaglaban pa ang pamilya Pei dahil sa kanyang reputasyon. Balisa si Peiho. Bagamat hindi dumaan sa pintuan si Yinsu, alam ng mundo na siya na ang kanyang asawa at asawa. Kung ito ay pilit na ginagampanan ni Han Sanchen, ito ay talagang magiging berde sa kanyang ulo at magaan sa kanyang mukha. Ngunit ngayon ay humingi siya ng awa sa kanyang ama, at ayaw pumayag ng kanyang ama. Saglit siyang nabalisa at nagalit. Ngunit ano ang magagawa natin? Imposibleng sabihin sa kanyang ama na natatakot siya na si Yinsu ang gagampanan ni Han Sanchen. Bagamat nagtagumpay si Han Sanchen na hiyain ang kanyang sarili ngayong gabi at nagdulot ng panunuya ng ilang tao. Pero sa bagay, nandoon pa rin ang kanyang pagiging VIP, at paano nga ba maniniwala ang kanyang ama sa kanyang sarili sa mga salitang ito?
Bukod dito, hindi alam ni Peiho ang ilalim ng ama ni Han Sanchen. Kung sakaling matugunan ng usapin ni Yinso ang punto ng kanyang ama at hayaan ang kanyang ama na pumayag, ito ay higit na sulit sa pagkawala. Si Han Sanchen ay maaaring gumawa ng mga bagay ayon sa imperial na utos, at sa oras na iyon, kahit na si Yanso ay hindi makahanap ng isang lugar upang mga tuwiran, at kung walang default na ama, kahit na si Han Sanchen ay talagang ginawa ito, maaari niyang gamitin ang paksa upang pilitin siya, at masama ang kanyang reputasyon. Sa pag-iisip tungkol dito, malungkot na tumango si Peiho, ang bagay na ito ay may tatago lamang sa kanyang tiyan, naghihintay na ito ay tumubo. Sa oras na ito, ang Aaron Tao ay lumabas sa tirahan ni Pei at sumakay sa kotse pabalik sa Kifeng Tower. Pagbalik sa Kifeng Pavilion, ngumiti si Han Sanchen bago nagsalita ang dalawang babae. Alam kong marami kayong iniisip na katanungan, pero huwag kayong magtanong, bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga ka na. Pagkatapos noon, dinala ni Han Sanchen si Ivory pabalik sa kanyang silid, at masunurin ding bumalik si Ziking sa kanyang silid. Matapos patayin ang ilaw, nahiga si Han Sanchen sa kama, ngunit biglang tumawa. Sa dilim, bumulong si Ivory. Anong tinatawa-tawa mo? Natatawa ako sa'yo. Tumawa si Han Sanchen. Tawanan mo ako. Ivory rude. Huwag mong isipin na kapag patay ang ilaw, hindi ko alam na ang maliit mong mukha ay galit at ang maliit mong ulo ay puno ng matinding kalituhan. Tumawa si Han Sanchen. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, alam ni Ivory na si Han Sanchen ay natatawa sa kanyang sarili at bumulong, dahil alam mo na ang lahat, hindi mo pa sinasabi sa akin. Ngumiti si Han Sanchen, pagkatapos ay bahagyang tumalikod, lumapit sa tainga ni Ivory, at sinabi kay Ivory ang pangkalahatang plano ng detalyado. Sa katunayan, nililinaw ni Han Sanchen sa kanya nang hindi siya nagtatanong. Pagkatapos ng lahat, si Ivory ay kanyang asawa, kaya talagang ayaw ni Han Sanchen na magtago ng anuman mula sa kanya, at dapat niyang subukang linawin kung kaya niya. Matapos marinig ang mga salita ni Han Sanchen, tumanggo si Ivory, ngunit hindi pa rin makahinga. Sigurado ka bang ito ay talagang magagawa? Hindi ito dapat maging problema. Han 3,000. Pero ang problema, playing mentality before the war is feasible before, but it might not possible now. Dahil ang kasalukuyang pundasyon mo. Ngumiti si Han Sanchen, niyakap si Ivory sa kanyang mga braso at bumantong hininga. Dapat daw maging daan bago makarating ang sasakyan sa harap ng bundok. Kung gusto mong iligtas ang buhay ko, paano mo ako hahayaan na maging walang kwentang tao? Don't worry, matulog ka na. May gustong sabihin si Ivory, ngunit nang makitang si Han Sanchen ay sobrang kumpiyansa, kung isasaalang-alang na siya ay lubos na kumpiyansa ngayon, maaaring iniwan ng iba ang kanilang mga sarili, ngunit ito ay talagang bihira para sa kanya na magkaroon ng ganoong kaisipan. Bilang asawa, dapat tayong magpalakas ng loob kaysa mag-away. Tumango, bahagyang inilagay ni Ivory ang kanyang ulo sa dibdib ni Han Sanchen, ipinikit ang kanyang mga mata, at nakatulog ng ligtas. Hindi nagtagal pagkatapos sumikat ang araw sa umaga kinabukasan, sa labas ng pinto, may mahinang katok. Gayunpaman, sa bahay sa Yishi, mayroon lamang na isang tao ang natitira. Sa isang maliit na tea house sa labas ng Kafeng Pavilion, 12 ng mga elite ang naka-standby sa ikalawang palapag, at sa gitna nila, si Peiho ay nakaupo sa mesa, umiinom ng tsaa na nakapikit. Bata, pumasok na si Yinsu sa Kafeng Pavilion. I see. Hindi ako bulag. Malungkot na sabi ni Peiho, nasaan ang dalawang babae sa mansyon? I mean yung dalawang babaeng kinuha ni Han Sanchen. Hindi ko alam. Narinig kong sinabi ng guard ng Kafeng Pavilion na lumabas ang dalawang babae kaninang umaga. Shit, malakas na uminom si Peiho at direktang nababalisa, ang ibig mo bang sabihin ay Aaron lang ang nasa Kafeng Pavilion? Parang, nagulat ang mga tauhan niya at bahagyang nanginag. Nababalisa si Peiho, at talagang nalulungkot siya. Kung mas tumingin ang Kafeng Pavilion, mas mukhang bibig ng tigre, at ang kanyang Yinsu ay ang kawawang maliit na tupa. Anak, anong gagawin natin? Bantayan mo ako. Kung may paggalaw sa Kafeng Pavilion, sumugod ka kaagad. Oo, dapat sabihin ng mga nasasakupan. Gayunpaman, dapat ay makinig ka rin sa akin ng malinaw at makakita ng malinaw. Total, si Han Sanchen ay itinuturing na ngayon ng aking ama bilang isang VIP. Kung siya ay padalos-dalos na pumasok,
maaari siyang magdulot ng hindi kinakailangang gulo. Oo. Pagkatapos nito, umupo muli si Peiho sa mesa na nanlulumo at nagpatuloy sa pag-inom ng kanyang tsaa na nalulumbay. Mahal na mahal niya ba si Yinsu? Meron talaga, ngunit ito ay higit patungkol sa mukha. Kung ang kanyang marangal na koro ng prinsesa ay lalaruin, ito ay kakalat, at ang liwanag sa kanyang mukha ay mawawala. Hindi niya kayang mawala ang lalaking ito. Sa Qifeng Pavilion, sa paglangit-ngit ng pinto, binuksan ng pinto, ito ay Han Sanchen, nakapajama siya at halatang kakabangon lang sa kama. Nang makita niya si Yinsu, ngumiti siya ng malumanay, sa kaniyaya si Yinsu sa kwarto at muling isinara ang pinto. Hindi gaanong nagsalita si Han Sanchen, pabalik sa kanyang kama, ngunit ang kanyang kamay ay nag-click sa mesa nang siya ay nakaharap sa mesa. Tiningnan ni Yinsu ang kahon na naglalaman ng umiikot na god pill. Nang makita ito, agad na natuwa si Yinsu, at mabilis na lumuhod. Nagpapasalamat si Yinsu sa VIP sa pagligtas sa kanyang buhay, at si Yinsu at ang pamilyang Yin ay palaging magpapasalamat kay Mr. Han. Umupo si Han Sunny sa kama at ngumiti, ilagay mo ang iyong mga gamit, at pagkatapos ay pumunta sa tabi ng kama, tumango si Yinsu. Bumangon, kinuha ang umiinog na Diyos na si Dan sa mesa, at masunuring lumapit sa kama ni Han Sanchen. The grace of saving lives, to put it in the old way, can even make a personal commitment. So I see your kindness, reported Liar. I have something I just want to ask you for help. Ang masamang ngiti ni Han Sanchen. Sa pagtingin sa masamang ngiti ni Han Sanchen, sa katunayan, si Yinsu ay walang anumang antipatiya. Sa mga tuntunin ng hitsura, siya ay nasa itaas ng Peiho, at maaari pang itapon si Peiho ng 180,000 milya. Sa mga tuntunin ng ugali, si Peiho, na may sariling bayani at Kingsgas, ay maaaring sumabog. Ni hindi kilala ni Peiho ang kanyang ina. Bukod dito, siya ay napakabata, ngunit siya ay direktang itinuturing bilang isang panauhing pandangal ng pamilya Pei. Ang gayong tao ay maaaring may malakas na background o napakahusay. Sa makatuwid, ang tanong na ito ay talagang isang simpleng multiple choice na tanong para kay Yinsu. Binibente rin nila ang sarili nila, mas magandang destinasyon, why not? Ano ang gusto ni Mr. Aaron na gawin ni Yinsu? Medyo mahirap sabihin. Napangiti si Han Sanchen na medyo nahihiya. Sa kabila ng utos ni Mr. Aaron, sinubukan ni Yinsu na bigyang kasiyahan at ipangako kay Mr. Aaron ang kahit ano. Nang makita si Yinsu na nagsasalita ng ganito, nag-alinlangan si Han Sanchen at tumango. Well, kung ganoon, hindi ako magalang. Pagkatapos noon, ngumiti si Han Sanyi at mamulong ng ilang salita sa tainga ni Yinsu. Kumunot ang noo ni Yinsu kay Wenyan, ngunit ilang sandali pa, tumango siya. Isang bahagyang matinis na sigaw ang biglang tumunog sa silid ni Han Sanchen. Pagkatapos, naroon ang bahagyang boses ng pagtutol ni Yinsu. Sa labas ng pinto, agad na kumunot ang noo ng mga tanod na namamahala sa gwardya, at ang isa sa kanila ay nagmamadaling lumabas. Sa ikalawang palapag sa tapat ng Qifeng Pavilion, sabik na sabik si Peiho kaya umikot siya, ngunit sa oras na ito, nagmamadali siyang magulat mula sa gwardya. Isumbong mo sa bata, ang sigaw ni Miss Yin ay nanggaling sa silid kung saan nakatira si Aaron. Nang marinig ito, agad na nagulat si Peiho at biglang tumayo, sigurado ka. Sigurado ang aking mga nasasakupan, at malinaw na narinig ng aking mga nasasakupan ang pagtawag ng babae ni Yinsu na hindi, na parang tunay na lumalaban at takot na takot. Nanay niya, itong si Han Sanchen, gusto mo talagang dalhan ako ng berdeng sombrero. Malakas na sinampal ni Peiho ang mesa at galit na uminom. Halika na. Oo. Ang isang grupo ng mga subordinate na matagal nang naghihintay ay agad na kumuha ng mga order. Nanay niya, sundan mo ako sa Qifeng Pavilion para mahuli ang mga ngalun niya. Oo. Sandali lang. Sa oras na ito, may gumawa ng ingay at nagmamadaling pinahinto si Peiho. Lumakad siya ng ilang hakbang patungo sa Peiho at nagmamadaling sinabi, huwag kang mag-alala, anak. Malaking kasalanan ang pumasok sa lugar ng VIP nang walang pahintulot. Kung hindi tayo magpapakita ng anumang ebidensya, kung ang bagay na ito ay alam ng may-ari, tayo hindi dapat iligtas. Ebidensya. Anong klaseng ebidensya ang gusto mo? Mahirap bang maghintay hanggang maluto ang hilaw na kanin ng kanyang ina? Hindi nakabutones ang iyong sombrero sa iyong ulo. Siyempre,
hindi mo alam kung ano ang pakiramdam ng kumikinang na berde. Pagkatapos, kasabay ng pagwagayway ng kanyang malaking kamay, direktang inakay ni Peiho ang mga lalaki at kabayo pababa ng hagdanan at pinatay sila hanggang sa Kafeng Pavilion. Pagdating ng party sa labas ng bahay, nakarinig sila ng mga nakatago at hindi kasiya siyang salita ng mga tigre at lobo bago pumasok. Nanginginig si Peiho sa mismong lugar, at ang kanyang mukha ay hindi lamang mabangis, ngunit puno rin ng galit. Sa sumunod na segundo, anuman ang iba, sumugod si Peiho at sinipa ang pinto ng Aaron. Ngayon pa lang ay ituturo na niya ang mga tao na galit, natulala na siya. Sa oras na ito, nakaupo lang si Han Sanchen sa kama habang nakapikit, at si Yansu ay dahan-daang nagpapagaling at banibihisan si Han Sanchen. Isang grupo ng mga tao ang sumugod, halatang nagulat ang dalawang tao, at ang mangkok ng gamot ni Yansu ay bumagsak din ng diretso sa lupa, nagkalat ito sa buong lupa. Sumimangot si Han Sanchen, bahagyang iminulat ang kanyang mga mata, tumingin kay Peiho, at biglang nagalit, binubuli mo ako kagabi, pinahiya mo ako, ngunit ngayon ay mas sobra-sobra ka, at direktang sinira ang aking pintuan at sinira ang aking bahay. Okay, tumayo si Han Sanchen nang walang sabi-sabi at dirdiretsong lumabas ng bahay. Mr. Han, anong ginagawa mo? Nagmamadali si Yinso. Dahil hindi ako masyadong tinatanggap ng Kafeng Pavilion, umalis na ako. Words mahulog, Aaron labas mabilis na tulan. Natigilan si Peiho, at hindi niya inaasahan na magiging ganito ang sitwasyon sa bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya kay Yinsu, Yinsu, ano ba? Ano ang nangyayari? Hindi para sa iyo si Han Sanchen. Oh, iinuman ko siya ng gamot, ngunit ilan ay kinukuha ng pasalita at ang ilan ay idinidikit sa labas, ngunit nais ni Mr. Aaron na huwag mang istorbo sa mga tao, kaya palaging sinasabi sa kanya ni Yinsu na huwag manggulo. Nang marinig ito, biglang binuksan ni Peiho ang kanyang mga mag-aaral at sinabi ng lihim na masama ito. At the same time, gusto lang niyang makahabol, pero hindi niya inaasahan na dumating pala ang masamang nangyari. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!